Nandito ako guys sa taniman ko ng mga langka guys. Kaya samahan nyo ako. Ito nilinis ko oh. Ayan. Mga langka. Ayan. Mga langka ko guys. Ano guys. Mga langka. Ano. Saging. Mga langka. Papunta doon sa baba. Nilinis ko yan guys. Ayan pa. Marami pa akong lilinisin guys. Hanggang doon pa. Kaya nandito ako sa pahinga, kunting pahinga. Kay pagod na ako. Kanina pa ako ng mga alas 6 nag-umpisa guys. Kaya guys, ganito po ang buhay sa probinsya guys. Kailangan magtiis, magsipag, magtiyaga guys. Para makakain yung pamilya. Guys, kaya humihingi ako sa inyo ng tulong guys. I-subscribe nyo ako. Subaybayan nyo yung aking vlog guys, yung pagtatanim, para marami akong maituro sa mga nag-uumaga gaya ko, sa mga nagtatanim gaya ko. Wala po akong binibili guys na fertilizer. Ang ginagawa ko guys, yung dito sa pag tumubo na ng kaunti yung mga tanim ko, magpapabulok ako ng mga damo guys. Ipabubulok ko sa tabi ng puno ng tanim ko. Pagka nauga na yung puno guys, iikot ko na yan sa inikot ko na yan sa mga puno para sila ay magkaroon ng vitamins guys. Hindi na ako bumibili ng mga fertilizer guys. Hindi na ako bumibili. Ang ginagawa ko, yung mga damo na tinabas ko, yun din ang inaabono ko sa kanila guys, hanggang sa mabulok. Hanggang sa lumaki sila na hindi na rin sila pupuluputan ng damo kasi may nakalatag sa harapan nila na mga damo na patay na hinaras ko. Kaya tingnan mo guys oh, ilang buwan lang yan, ang laki na oh. Langka, hanggang doon yan, hanggang doon. Yung malinis na yan guys. Kasi ako lang mag-isa ang nag-uuma guys. Malaking pera kasi pag magbayad ako, 500 ang isang araw. Kaya sinusulo ko na lang to guys. Talagang pinagtsatsagaan kong i-cultivate ang lupang ito. Kay datihan, puro kugunan ito. Puro kugon. Ngayon, nagkaroon na ng mga puno dahil sa lagi kong tinataniman. Dati rin guys, nasusunog ang lugar na to. Dati, pagka may nagtapon ng sigarilyo, naglalagablab yung lugar na to kay puro kugon. Pero guys, sa pagtsatsaga ko, talagang kahit mag-isa lang ako guys, sa pagtsatsaga ko, napunta ako dito, nagtatanim ako. Minsan, pag nasunog yung mga tanim ko guys, umiiyak ako. Kasi, napagod ako eh. Daming sayang ng aking oras eh. Tapos nasusunog lang. Kaya guys, ngayon, samahan nyo ako palagi. Lagi akong nagdadamo dito sa mga taniman ko. Tinatakipan ko na sila ngayon ng mga hinaras ko para suporta naman ngayon guys yan. Ngayon na tag-init, darating na tag-init, suporta na yan. Yung mga tinakip kong mga damo, yan. Yan, yung mga tinakip kong damo na basa dahil umuulan pa ng kunti, itinatakip ko na yan. Para pagdating ng tag-araw, mayroon silang proteksyon, hindi na sila mamamatay. Kaya guys, ito ang tinuturo ko sa parehas kong mga farmers. Kaya guys, kailangan lang natin magtiyaga para hindi tayo maging pabigat sa ating gobyerno. Hindi tayo hihingi ng sweldo sa ating gobyerno para maglinis ng kabundukan. Kaya kung may panahon tayo, lagi tayong magdamo sa mga kabundukan na bakante. Taniman natin. Kasi kung hindi natin tataniman, matutuyo din yung ating kalupaan. Wala na tayong tubig na masusuporta sa syudad. Kaya magtulungan tayo guys. Magtanim tayo mga fruit bearing. Kasi kung may magugutom sa kabundukan, hindi na kailangan bumili ng bigas.
Magpipitas na lang ng mga tanim. Gaya nitong mga langka ako guys. Nasa 400 na puno ito. Kaya yung 400 na puno na yan, pag nagbunga na guys, maraming kakain. Kahit bumili sila ng 1 piraso, o ibigay lang ng 5 piso 1 pirasong langka, o ilibre mo na lang. Dahil kakainin lang naman. Malaking bagay guys, makatulong ka sa kapwa. Kaya hinihiling ko sa inyo guys, maging masipag, maging matyaga tayo guys. Kasi mahirap na ngayon ang ating bansa. Kahit bigas natin, napakamahal. Kung may mga tanim kang langka, isang araw lang di ka makakain ng bigas. Langka na lang kainin mo, gulayin mo. Tapos may hinog. Suporta na sa pamilya yan guys. Hindi na tayo magiging pabigat sa ating gobyerno. Kaya ang pinakamaganda, ang ating gobyerno, si Bongbong Marcos, sinasabi niya noon pa man na ang mga lupang nakatiwangwang taniman para pakinabangan ng taong bayan. At maganda po yun kasi hindi po tayo magiging pabigat sa ating bansang Pilipinas at sa ating gobyerno. Nakatulong pa tayo guys. Biro mo yung langka ko guys, 1 piraso. 10 piso lang ang benta ko. O, gagawin naman nilang gulay yan sa palengke. Itong mga magugulay naman sa palengke, ibebenta nila ng mura yan. Kaya magiging mura ang mga bilihin sa palengke guys. Kaya palagi nyo akong tulungan, subaybayan natin ang aking pagtatanim dito sa kabundukan ng Balagbag. Guys, dito ito sa Balagbag, Mount Balagbag. Kaya guys, napakarami akong mga punong langka. Nasa 400. Hindi lang yan. Napakarami rin ako mga puno ng rambutan. Mga marang. Guys, talagang yan ay magiging masagana ang ating barangay guys. Kaya sige, salamat guys ha sa pakikinig. Suportahan nyo ang ating vlog na to ng pagtatanim ng mga langka guys. Kay dito pa lang sa lugar ng Mount Balagbag, hindi magugutom ang mga tao. Kahit pumunta lang sila dito, maghingi, bibigyan ko sila. Kung bibili naman sila pambenta, murang halaga lang guys. Kaya suportahan nyo ang ating vlog guys. Tingnan mo yung isang langka, malaki na oh. Guys, yan. Malaki na yan. Pero alam mo guys, dahil ang lupa dito, hindi talaga mataba. Kaya ang ginagawa ko, inaabunuhan ko ng kapwa damo. Yan. Yan. Kuan na yan, langka na yan. 6 na taon na yan. Maliit pa. Pero mabilis dito tumubo yung mga damong bundok. Mga punong bundok. Pero marami akong tanim ditong tibig guys. Tibig. Para mamintin malamig ang lugar. Nagtanim ako ng mga tibig. Para yung aking lupa mataba. Kaya sige guys ha. Suportahan nyo ang aking vlog na pagtatanim. Ako yung magtatanim na nag-vlog. Sige, salamat. Bye-bye. Subscribe please.